Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 586, Kabanata 586, Sino ang mababa? Isa. Kung hindi mamatay si Bobby Aguilar, maaaring mainto ang paglilinang ni Dexter Blair. Ito ay magiging isang hindi mabata na pagkawala para sa pamilya Blair. Tila, nahulaan ni Davy Barnett ang intensyon ni Riley Blair. Mahina niyang sinabi, dahil nahanap na ako ni Mr. Blair, natural na masisiyahan ka. Tuwang-tuwa si Riley Blair at mabilis na tumango, salamat, Pangulong Barnett. Ngumisi si Davy Barnett sa kanyang puso. Sila ay orihinal na nagplano na tanggalin si Bobby Aguilar, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakuha sila ng pabor mula sa pamilya Blair. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, Lunes na. Maagang umaga, maraming tao ang nagtipon sa pasukan ng Capital City Martial Arts Association. Hindi ko inaasahan na ang Capital City Martial Arts Association ay talagang magdaraos ng pampublikong paglilitis. Hindi napigilan ni Ricardo Bowman na mapabuntong hininga habang nakatayo siya sa gitna ng karamihan. Oo, medyo nagulat din si Darnell Bradley. Ang Capital City Martial Arts Association ay palaging monopolisado ang mga mapagkukunan. Bukod sa mga miyembro nila, walang makakahawak sa kanila. Ang paglipat na ito ay talagang hindi inaasahan. Mr. Andito na si Tenny. Sa sandaling iyon, may nakakita kay Dominic Taylor sa hindi kalayuan. Bilang numero 1 miyembro ng nakababatang henerasyon sa Capital City, ang kanyang hitsura ay natural na umaakit ng hindi mabilang na mga tingin. Lumapit sina Ricardo Bowman at Darnell Bradley para batiin siya. Mr. Tenny, bati ni Ricardo Bowman at Dominic Taylor. Tumango si Dominic Taylor, walang sinasabi. Mr. Tenny, I heard Bobby Aguilar will be participating in this competition also, casual na banggit ni Darnell Bradley. Tumawa si Ricardo Bowman at sinabing, pambihira talaga si Bobby Aguilar. Idiniin niya kami sa ilang tao sa listahan ng rangkang, at talagang nakakagulat. Sinulyapan sila ni Dominic Taylor at mahinang sinabi, walang dapat ipagtaka. Bawat henerasyon ay may pinili na ang kinang ay higit sa lahat ng iba pang mga henyo. Nang marinig ito, medyo nagulat si Ricardo Bowman at sinabing, Mr. Tenny, sinasabi mo bang si Bobby Aguilar ang napili sa henerasyon natin? Ngumisi si Dominic Taylor, para sa inyo lang yan. Para sa akin, hindi siya. Ang mga salita ni Dominic Taylor ay labis na mayabang, na minamaliit si Ricardo Bowman at ang iba pa sa proseso. Bakas sa mukha ni na Ricardo Bowman at Darnell Bradley ang kahihiyan, ngunit hindi na sila nagsalita pa. Habang nag-uusap ang grupo, may lumapit na babae mula sa di kalayuan. Ang batang babae ay may namumukod tanging figure at nakamamanghang hitsura, nagtataglay ng biyayang ibagsak ang mga kaharian. Dahil sa kakaibang ugali niya, hindi na napigilan ng mga tao na muling tumingin. Miss Green, bahagyang yumuko si Ricardo Bowman. Hinarap ng dalaga habang magalang na binalikan ni Miss Green ang pagbati, Mr. Bowman. Ang taong ito ay si Daphne Green, unang nireranggo sa mundo ng martial arts ng Capital City. Siya ang nag-iisang dalaga na nakapasok sa kaharian ng military marquee. Nakakainggit talaga ang iba sa talento ni Miss Green, bulalas ni Darnell Bradley. Oo, nagsusumikap kami sa aming paglilinang, ngunit mahigpit pa rin kaming pinipigilan ni Miss Green. Kung hindi dahil sa kamakailang pag-update ng listahan ng ranggo, hindi namin malalaman na si Miss Green ay nakapasok na sa second-rank military marquee. Sa harap ng papuri ng lahat, tumawa si Daphne Green at magalang na sinabi, lahat kayo ng bobola sa akin. Maswerte lang ako at umaasa sa aking likas na superior resources. Kung talent ang pag-uusapan, I think mas nakakagulat si Bobby Aguilar. Mukhang pumasok siya sa military marquee realm sa loob lang ng isang taon. Nagtatakang tanong ni Darnell Bradley, Miss Green, kilala mo rin ba si Bobby Aguilar? Tumawa si Daphne Green, matagal nang kumalat ang pangalan ni Bobby Aguilar sa buong Capital City. Mahirap hindi malaman ang tungkol sa kanya. Sa totoo lang, gusto ko talagang makita kung anong klaseng tao siya. Magsalita tungkol sa Diablo, at siya ay magpapakita.
Sa sandaling iyon, lumitaw si Bobby Aguilar sa pasukan ng Capital City Martial Arts Association. Ang hitsura ni Bobby Aguilar ay nakaakit ng hindi mabilang na mga mata. Lahat ay tumingin kay Bobby Aguilar, ang kanilang mga tingin ay puno ng hindi maipaliwanag na puot at mamamatay tao na espiritu. Sa pagharap sa puot ng karamihan, si Bobby Aguilar ay walang takot. Dahan-dahan siyang naglakad, na para bang naglalakad ng maluwag sa looban. Bobby Aguilar, hindi ito lugar para sa iyo. Sa pagkakataong iyon, may biglang sumigaw. Pagkatapos, lumitaw ang isang binata, ang kanyang katawan ay puno ng mamamatay tao na espiritu. Alam kong may hindi makakaupo, tumawa si Ricardo Bowman. Ang taong ito ay tinatawag na Bowie McDaniel, nirerango sa ika-9 sa listahan ng rango. Siya rin ay alagad ni Jordan Richards. Ang kanyang hamon ay hindi nakakagulat. Si Daphne Green ay nanatiling tahimik, ang kanyang magagandang mata ay nakatingin kay Bobby Aguilar ng may interes. Si Bowie McDaniel ay humakbang patungo kay Bobby Aguilar, nakatingin sa kanya ng masama at malamig na sinabi, "Napakalakas ng loob ng isang hamak na tulad mo na subukang hawakan ang gayong mataas na kalidad na mga mapagkukunan. Karapat-dapat ka ba?" Sumulyap si Bobby Aguilar kay Bowie McDaniel, ngumisi, at sinabing, "Mababa. Mataas na kalidad na mga mapagkukunan. Saan nanggagaling ang iyong sense of superiority? Dahil ba sa mabaho mong bibig?" Galit na galit si Bowie McDaniel, "It's my iron fists." Bago bumagsak ang mga salita, kumikinang ng husto ang mga kamao ni Bowie McDaniel. Pagkatapos, kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at sa marahas na lakas ng loob, marahas niyang binangga si Bobby Aguilar. Naging malamig ang ekspresyon ni Bobby Aguilar, at isang gintong liwanag ang agad na bumungad sa kanila. Boom! Ang malaking dagandong ay umalingaw sa buong parisukat. Kasunod nito, nakita si Bowie McDaniel na umaatres ng mahigit 10 hakbang. Sa kabaligtaran, nakatayo doon si Bobby Aguilar, hindi natinag. Sa iyong kakayahan, maglakas loob kang gumawa ng kaguluhan. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Medyo nahihiya ang mukha ni Bowie McDaniel, at ngumuso siya, parang ang lakas mo, hamak, pero hanggang doon lang." Matapos ihagis ang mga salitang ito, tumalikod si Bowie McDaniel para umalis. "Stop," malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Napahinto si Bowie McDaniel at malamig na sumagot, "Ano? Inatake mo ako ng walang provokasyon, at ngayon gusto mong umalis?" Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Pumikit si Bowie McDaniel at sinabing, "Ano, hamak ka, may init pa rin. Pwede akong pumunta kung gusto ko, anong magagawa mo? Ganun ba?" Paulit-ulit nang inisya ni Bobby Aguilar. Sa isang biglaang pagsabog ng ginintoang liwanag, lumitaw si Bobby Aguilar sa harap ni Bowie McDaniel sa isang kisap mata. Sa napakabilis na bilis, bago pa man makapag-react si Bowie McDaniel, natama na ang palad ni Bobby Aguilar. Boom! Ang ginintoang, dambuhalang palad ay nabasag ng husto sa katawan ni Bowie McDaniel. Napakalakas ng palad na ito kaya nabasag nito ang laman ni Bowie McDaniel, na nag-iwan sa kanya na puno ng dugo. Lumitaw pa ang mga bitek sa lupa ng parisukat. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay napalingon sa lahat ng naruroon at bamulong sa mahinang boses. Nagsimula na silang mag-away. Si Bobby Aguilar yata ang kumilos. At ang binugbog ay parang disipulo ni Jordan Richards. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Bowie McDaniel at nginisyon, "Ikaw, na tinawag akong hamak na tao, ay tinatapakan na ngayon ng aking mga paa. Nararamdaman mo pa ba na mayroon kang isang malakas na pakiramdam ng higit na kahusayan?" Sa pagsampal sa harap ng napakaraming tao, ang mukha ni Bowie McDaniel ay agad na naging sobrang pangit. "Ikaw hamak na tao, bitawan mo ako kaagad." Galit na sigaw ni Bowie McDaniel. Kinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, itinaas ng isang kamay si Bowie McDaniel, at sa kabilang kamay, kumislap ng gintong liwanag at sinampal ang mukha ni Bowie McDaniel. "Sino ang mababang tao?" Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Namula ang mukha ni Bowie McDaniel, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Ikaw, ang hamak na tao, ikaw." Sampal.
Walang sabi-sabing sinampal ulit siya ni Bobby Aguilar. Sino ang mababang tao? Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. Ibinuka ni Bowie McDaniel ang kanyang bibig, itinikom ang kanyang mga ngipin, at sinabing, "Ikaw, ina." Sampal. Bago pa matapos si Bowie McDaniel, sinampal na naman siya ni Bobby Aguilar. Ang sampal na ito ay nagpalipad kay Bowie McDaniel. Umikot ang kanyang katawan ng 360 degrees sa gitna ng hangin bago bumagsak ng husto sa lupa. Mas mabuting alisin muna ang superiority sa katawan mo. Isaalang-alang ang mga sampal na ito bilang pagdidisiplina sa iyo. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Kung maglakas loob kang tawagin ang isang tao na isang hamak na tao, ipinapangako kong puputulan ko ang iyong dila. Kabanata 587, Kabanata 587, Kaibigan ni Emily Taylor. Si Bowie McDaniel, tulad ng isang patay na aso, ay itinapon sa isang tabi. Ang daming nakakakita nito, hindi napigil ang mapabuntong hininga. Maraming gustong kumilos laban kay Bobby Aguilar, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay nagsimulang mag-alinlangan. First, si Bowie McDaniel, ang ika-9 na ranggo sa leaderboard, ay tila walang magawa laban kay Bobby Aguilar. Bulalas ni Ricardo Bowman. Oo, nasabi ko na noon, kapag ang binata na ito ay tumuntong sa marquee stage, kakaunting tao ang makakatalo sa kanya. Sabi din ni Darnell Bradley sa malalim na boses. Kapag ang dalawang tao mula sa magkaibang klase ay nagtagpo, ang mga salungatan ay tiyak na sisabog. Ang karanasang ito ay hindi nakakapagod. Si Bobby Aguilar ay nakatayong mag-isa sa gate, tahimik na naghihintay sa pagsisimula ng pagsubok na ito. Nakatuon ang kanyang mga mata sa direksyon ng Capital City Martial Arts Association, hindi lingid sa kanyang mga tingin ang nakamamatay na hangarin. Sa tuwing nakikita ni Bobby Aguilar ang plaque ng Capital City Martial Arts Association, hindi niya maiwasang isipin si Emily Taylor na nagdurusa sa kaibuturan. Damn it! Mariin na ikinuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamao. Kahanga-hangang mga kasanayan, Mr. Aguilar. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog mula sa gilid. Paglingon ko, si Daphne Green pala. Sino ka? Tumingin si Bobby Aguilar kay Daphne Green, at isang dampi ng puot ang sumilay sa kanyang mga mata. Tumawa si Daphne Green, Mr. Aguilar, hindi na kailangang kabahan, ang pangalan ko ay Daphne Green, kaibigan ko si Emily. Kaibigan mo si Emily. Bakas sa mga mata ni Bobby Aguilar ang tuwa. Sabik niyang tumingin kay Daphne Green at sinabing, may paraan ka ba para mapaalis si Emily? Medyo nagulat si Daphne Green, ano ang nangyari kay Emily? Nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumagot, inalis si Emily ng Capital City Martial Arts Association at ikinulong siya sa isang bilangguan. Hindi ko alam kung ano ang gusto nilang gawin, ngunit si Emily ay nakatali sa lahat ng uri ng mga tubo. Mga tubo. Bahagyang kumunat ang noo ni Daphne Green, hindi dapat ganoon. Si Emily ay si Miss Taylor ng pamilya Taylor. Bakit gagawin ito ng Capital City Martial Arts Association? Ngumisi si Bobby Aguilar, ang pamilyang Taylor ay walang iba kundi isang grupo ng mga bastard. Wala silang pakialam kay Emily. Tumawa si Daphne Green, Mr. Aguilar, huwag kang mag-alala. Naniniwala akong magiging maayos si Emily. Ang walang kabuluhang kaginhawaan na ito ay walang silbi kay Bobby Aguilar. Ngunit bilang kagandahang loob, bahagyang yumuko si Bobby Aguilar at sinabing, salamat, Miss Daphne. Sandaling natahimik ang dalawa. Tapos biglang sinabi ni Daphne Green, Mr. Aguilar, yung mga tube na binanggit mo kanina. Parang may naaalala ako. Mabilis na lumingon si Bobby Aguilar kay Daphne Green, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Sinabi ni Daphne Green, nakapunta na ako sa library ng Capital City Martial Arts Association, at nakita ko ang pamamaraang ito sa isang sinaunang libro. Ang mga tubo na binanggit mo, ito ba ay itim at puti? Mabilis na tumango si Bobby Aguilar, oo. Nagpatuloy si Daphne Green, iyon ay isang pamamaraan na tinatawag na blood oath. Panunumpa ng dugo. Nagulat si Bobby Aguilar. Hindi pa niya narinig ang pangalang ito.
Oo, ginagamit daw ang blood oath para sa espesyal na bloodline na umiiral sa katawan ng tatanggap. Ang bloodline na ito, sa pangkalahatan ay may napakalakas na kapangyarihan sa bloodline. Paliwanag ni Daphne Green. Kung nakuha mo ang bloodline na ito, maaari mong baguhin ang iyong sarili at kahit na artificial na lumikha ng isang grupo ng mga pambihirang tao, na puwersahang minana ang napakalakas na kapangyarihan ng bloodline na ito. Sa puntong ito, huminto si Daphne Green, pagkatapos ay nagtanong, naaalala ko. Si Emily ay hindi isang martial artist, siya ay isang ordinaryong tao lamang, tama ba? Sumimangot din si Bobby Aguilar at sumagot, oo, paano siya magkakaroon ng ganoon kalakas na bloodline? Natawa si Daphne Green, siguro nga, pero kung ganoon nga ang kaso, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Ang Capital City Martial Arts Association, para tuloy-tuloy na makuha ang bloodline power, siguradong sisiguraduhin nila ang kaligtasan ni Emily. Pero syempre, may pagdurusa. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Hindi niya alam kung magaan ba ang pakiramdam niya o magagalit. Ang mabuting balita ay hindi nanganganib ang buhay ni Emily, na nagbigay kay Bobby Aguilar ng mas maraming oras. Ngunit ang gayong matagal na pagdurusa, ang gayong malupit na pamamaraan, imposibleng hindi magalit. Mr. Aguilar, sa tingin ko ang mas dapat mong ikabahala ngayon ay ang sarili mong kaligtasan, ngiti ni Daphne Green. Inunat niya ang kanyang kamay, itinuro ang isang grupo ng mga tao sa hindi kalayuan, at sinabing, lahat sila ay may puot sa iyo. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanila. Ang grupong iyon ay ang mga dandies ng Capital City. Sa pangunguna ni Dominic Taylor, lahat sila ay nagsumite ng masamang tingin kay Bobby Aguilar. Kung natakot ako sa kanila, hindi ako sasama, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Nang makita ito, ngumiti lang si Daphne Green at nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, may dumating na isa pang binata. Ang binata ay lumitaw na mahina, na may hindi maipaliwanag na hangin ng karamdaman sa kanya. Ang kanyang aura ay malalim na itinatago, kaya't kahit si Bobby Aguilar ay hindi makita sa pamamagitan nito. You must be Bobby Aguilar, nakangiting sabi ng binata habang nakatayo sa harapan ni Bobby. Tiningnan siya ni Bobby Aguilar ng taas-baba at nagtanong, sino ka? Ako si Emmett Middleton. I've heard a lot about you, Mr. Aguilar. And today, I finally get to meet you, natatawang sabi ng binata. Emmett Middleton. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Ang pangalang ito ay tila pamilyar. Tila naalala niya na ito ay nireranggo sa ikalima, sa tabi mismo ng kanyang sarili sa leaderboard. Ang iyong talento, Mr. Aguilar, ay tunay na nagpapakumbaba. Sa loob lang ng isang taon, nakapasok ka na sa military marquee realm. I genuinely admire you, nakayukong sabi ni Emmett Middleton. Gaya nga ng kasabihan, huwag sampilin ang taong dumating na may ngiti. Bagamat hindi kilala ni Bobby Aguilar itong si Emmett Middleton, magalang siyang tumugon, you flatter me, Mr. Middleton. Maswerte lang ako. Ang swerte ay isang dahilan lamang na ginagamit ng malakas ng mahinhin. Masyado kang humble, Mr. Aguilar, magalang na sagot ni Emmett Middleton. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar nang walang sinabi pa. Mr. Aguilar, pupunta ako at batiin ang iba. Kita na lang tayo mamaya, nakangiting sabi ni Emmett Middleton. Oo naman, tumango si Bobby Aguilar. Matapos makalayo si Emmett Middleton, nag-isip si Bobby Aguilar, kasama rin siya ng bilog ng Capital City, di ba? Oo, bahagyang tumango si Daphne Green. Ngunit siya ay may posibilidad na umiwas sa anumang bilog. Medyo hindi bagay siya sa mga dandies ng Capital City. Tumango si Bobby Aguilar nang walang sinabi pa. Sunod-sunod na nagsidatingan ang mga tao sa plaza, at mga 10:00 ng umaga, halos lahat ay dumating na. Lumingalinga si Bobby Aguilar sa paligid at nakilala ang ilang pamilyar na figure. Kabilang dito sina Dudley Lynch at Dexter Blair. Habang walang gumuhit ng mga linya, natural na nabuo ang karamihan sa dalawang magkahiwalay na bilog. Ang isang bilog ay pinamunuan ni Dominic Taylor, na kumakatawan sa bilog ng Capital City, at ang isa ay binubuo ng mga ordinaryong tao.
Ang alinmang grupo ay hindi nagbigay pansin sa isa't isa, ngunit ang banayad na puot ay kitang-kita sa pagitan nila. 11:11 ng umaga. Unti-unting bumukas ang pinto ng Capital City Martial Arts Association. Pagkatapos, nakita nilang lumabas sina Davy Barnett, Emerson Holmes, at Jordan Richards mula sa loob. Kayong lahat ang cream of the crop, at ang sesyon ng pagsasanay na ito ay isang walang kapantay na pagkakataon para sa lahat, magiliw na sabi ni Davy Barnett. Ang lokasyon para sa sesyon ng pagsasanay na ito ay isang isla malapit sa hangganan. Ayon sa aming intel, mayroon itong kasaganaan ng Chi at Demonic Beast Course. Mga panloob na core. Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Ang Demonic Beast Course ay, marahil, ang pinakakaakit-akit na bagay para kay Bobby Aguilar ngayon. Nagpatuloy si Davy Barnett, ang mga huling tao na sumama sa ekspedisyon ng pagsasanay na ito ay lahat ay pumasok sa midterm na antas ng military marquee at ngayon ay humahawak ng mahahalagang posisyon sa ating Capital City Martial Arts Association. Nagtitiwala ako na lahat ng tao dito ay makakamit ng mas mahusay na mga resulta. Nang marinig ito, ang mga tao ay agad na sumabog sa nagkakagulong Saturday, maging si Bobby Aguilar ay bahagyang naantig. Please, everyone, calm down. Si Captain Richards ay mag-aanunsyo ng mga pag-iingat sa lalong madaling panahon, natawa si Davy Barnett. Pagkasabi nito, tumalikod silang tatlo at muling pumasok sa Martial Arts Association. Pagpasok nila sa loob, nanlamig ang mukha ni Davy Barnett. Tumingin siya kay Jordan Richards at malamig na sinabi, kapag nakarating ka na sa isla, patayin ang lahat ng taong iyon mula sa mababang uri. Huwag kang mag-iwan ng buhay kahit isa. Kabanata 588, Kabanata 588, ang pagbangga ng dalawang lupon sa lungguhit isa. Kumunot ang noo ni Jordan Richards, kailangan ba? Ngumisi si Davy Barnett, Mr. Sinabi sa amin ni Dawson na maglaan ng mga mapagkukunan sa kanila, kaya bibigyan ko sila. Hanggat sapat na ang namamatay sa pagkakataong ito, kahit na imbitahan natin sila sa susunod, hindi sila maglalakas loob na lumahok. Biglang naunawaan ni Jordan Richards at nagpatuloy, ngunit, ang mga nasa mababang antas lamang ang mamamatay, at wala ni isang maharlikang young master. Makatwiran ba iyon? Ano ang hindi makatwiran? Hindi napigilan ni Davy Barnett na matawa. Ang lakas ng mababang uri ay mahina sa simula, at ang mahina ay mamamatay. Ang mas malakas ba ay dapat na mamatay sa halip? Biglang natauhan si Jordan Richards, at hindi napigil ang mapabuntong hininga, tuso nga ang matanda. Kaya, tumalikod si Jordan Richards at naglakad palabas. Muli siyang tumayo sa harap ng mga tao at dahan-daang nagsabi, ang paglalakbay na ito ay mapupuno ng panganib, at gagawin ng samahan ng lahat para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Siyempre, kung may natatakot, maaari na silang umalis. Nanatiling tahimik ang lahat sa ibaba. Ang mahirap na pagkakataong ito, paano nila ito hahayaang mawala? Alam ni Jordan na mangyayari ito, kaya hindi na siya nagulat, at sa halip ay naglabas siya ng 18 pulse arrows. Ang mga pulse arrows na ito ay inukitan ng maraming mga karakter, at tila naglalaman ng isang espesyal na kapangyarihan. Lahat ay makakatanggap ng isang pulse arrows, at hanggat isinusuot mo ang mga ito, malalaman ko ang iyong kinaroroonan, sabi ni Jordan. Pagkatapos, may ipinamahagi si Jordan ng mga pulse arrows. Matapos makuha ang mga pulse arrows, hindi naiwasang suriin ni Bobby Aguilar ang mga ito. Siya channeled isang maliit na tipak ng espiritual na kapangyarihan sa pulse arrows, lamang upang matuklasan ang isang malakas na puwersa na nakapaloob sa loob. Ang puwersang ito ay tila hindi pag-aari at halatang espesyal na ginawa. Maaaring may kakaiba sa mga pulse arrows na ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Tumangala siya sa Jordan at sumigaw, ayokong isuot ang mga bracelet na ito, at iminumungkahi ko na huwag din itong isuot ng lahat. Ang lahat ay agad na lumingon kay Bobby, ang kanilang mga mata ay nagtataksil ng antas ng hindi pagkakaunawaan. Malamig na sabi ni Jordan, Bobby, mas mabuting huwag kang manggulo.
Hindi pinansin ni Bobby si Jordan at sumigaw, "Sa tingin ko ang mga bracelet na ito ay gagamitin para kontrolin tayo. Kapag naisuot natin ang mga ito, maaari tayong maging isda sa isang bar aisles." Nang marinig ang mga salita ni Bobby, ang mga karaniwang magsasaka mula sa mababang sapin ay natakot. Sa kanilang mga puso, si Bobby ay parang isang Diyos, kaya ang kanyang mga salita ay may malaking bigat. Sa taas, nanlamig ang mukha ni Jordan, at bahagyang kumuyam ang kamao. Ngumisi siya, "Bahala ka kung ayaw mong suotin, pero kung wala itong bracelet, hindi ka magiging eligible na sumali sa training na ito. Iyon ang tuntunin, kaya gawin mo ang gusto mo." Kumunat ang noo ni Bobby habang hinihimas ang bracelet. "Mr. Aguilar, isuot mo na lang. Hindi ba't ang mga bata mula sa mga maharlikang pamilyang iyon ay nagsusuot din ng mga pulse earrings?" May nagpayo sa malapit. Hindi umimik si Bobby. Bagamat naisip niyang may kakaiba sa bracelet, ang pagkakataong magsanay sa oras na ito ay mahalaga, at hindi niya ito maaaring palampasin. Kaya, huminga siya ng malalim at tuluyang isinuot sa kanyang palso ang bracelet. Nang makita ang eksenang ito, sumili ang malamig na ngiti sa sulok ng bibig ni Jordan, kahit na halos hindi ito makita. Humalukip siya at dahan-daang sinabing, kapag naisuot na ng lahat ang kanilang mga bracelet, humanda nang umalis. Bilang benchmark para sa mundo ng martial arts, ang Capital City Martial Arts Association ay may napakalakas na financial base. Kasama pa sa biyaheng ito ang isang chartered plane. Ang eroplano ay pumailan lang sa kalangitan, patungo sa training island. Habang nakaupo sa eroplano, malinaw na naramdaman ni Bobby Aguilar ang ilang mga nakamamatay na intensyon mula sa mga anino. Dalawa sa kanila ang pinakamalakas. Kasunod ng mamamatay tao na espiritu, natagpuan niya ang mga pinagmulan ay sina Dexter Blair at Dudley Lynch. Nakasuot ng itim na robo si Dudley, lihim ang kanyang mukha, na may lamang isang pares ng malabuwiter na mga mata ang nakalantad. Habang si Dexter ay galit, nanlilisik, at mukhang gustong lamunin ng buo si Bobby. Naningkit ang mga mata ni Bobby, at hindi niya maiwasang mapaungol ng malamig. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo kay Dudley, casual na umupo sa tabi niya. "Hindi ko inaasahan na buhay ka pa, hayop." Malamig na sabi ni Bobby. Paos ang boses ni Dudley, "Kung hindi pa kita napatay, paano ako mamamatay?" Nang makitang ganito si Dudley, hindi napigilan ni Bobby na tuyain, "Sa kasalukuyan mong hitsurang kalahating tao, kalahating multo." Nang marinig ito, sumilay sa galit ang mukha ni Dudley. "Kung hindi dahil sa iyo, paano ako magiging ganito ngayon?" Si Dudley ay napuno ng mamamatay tao na espiritu. "Bobby, siguraduhin mo, kahit na hindi ka patayin ng Capital City Martial Arts Association, personal kitang papatayin." Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, "Gusto kong makita kung anong uri din ng nilalang ang nakatago sa loob ng iyong katawan." Bahagyang nagbago ang mukha ni Dudley, at malamig siyang ngumuso, hindi na nagsalita pa. Ang eroplano ay bumilis sa himpapawid ng mahigit 4 na oras bago tuluyang lumapag sa isang malaking isla. Sa sandaling bumaba siya, naramdaman ni Bobby Aguilar ang paglakas ng rich chi. Napuno ng chi na ito ang buong isla, na nagresulta sa malago na paglaki, puno ng buhay. Napakalawak ng isla, at sinubukan ni Bobby na palawakin ang kanyang divine sense para lang malaman na hindi kayang sakop ng kanyang malawak na divine sense ang buong isla. Ang mga mapagkukunan sa mga kamay ng Capital City Martial Arts Association ay tunay na maalamat, naisip ni Bobby na tahimik. Maging ang mga mapagkukunan na basta-basta nilang itinapon ay naglalaman ng napakalakas na chi, na alam kung ilan pa sa mga lugar na ito ang kanilang tinataglay. "Mula ngayon, lahat ay nakikinig sa aking mga utos," malamig na sabi ni Jordan habang nasa likod niya ang mga kamay. Habang unti-unting dumilim ang araw, malamig na sinabi ni Jordan, "Sisimulan natin ang ating misyon bukas ng umaga, at lahat ay makakapagpahinga na sa ngayon." Nang marinig ito, nagkalat ang lahat. May mga nag-uusap sa grupo, may nakahanap ng matutuluyan, at may mga tulad ni Bobby na gustong manguna. Ang 18 tao ay hindi sinasadyang bumuo ng 3 puwersa.
Ang una ay pinangunahan ni Dominic Taylor, na kumakatawan sa bilog ng capital city. Ang pangalawa ay ang karaniwang martial artist na walang anumang suporta, at ang pangatlo ay ang mga nag-iisa tulad ni Bobby. Tumayo si Bobby sa tabi ng dagat at yumuko para sumalok ng isang dakot ng tubig dagat at singyutin iyon. May chi sa tubig dagat na ito, labis na nagulat si Bobby. Ang paggalugad ng tao sa mundo sa ilalim ng dagat ay malayo sa sapat, at walang nakakaalam kung anong mga lihim ang nasa ilalim ng dagat. May posibilidad na ang chi sa lupa ay naubos na, at lahat ng ito ay lumubog sa ilalim ng tubig dagat. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ni Bobby. Binitawan niya ang tubig dagat sa kanyang kamay at nagpas siyang sumisid sa dagat para mag-imbestiga. Boom! Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang biglang dumating mula sa hindi kalayuan. Isang nakasisilaw na liwanag ang nagpapaliwanag sa malaking bahagi ng kalangitan. Ang tunog ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat, at ang tingin ni Bobby ay hindi rin maiwasang sumunod. Nang makita ang eksenang nasa harapan niya, kumunat ang noo ni Bobby, at nanlamig ang mukha. Kabanata 589, Kabanata 589, Bulag ka yata. Sa hindi kalayuan, maraming tao ang nagsama-sama. Ang isa sa mga binata ay may lumubog na dibdib at patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Napaupo siya sa lupa, walang humpay na nakakulot ang kanyang katawan. Iyan ba ang henyo mula sa mababang uri? Malamig na sabi ng isang matangkad na lalaki. Ang lalaking ito ay tinawag na Archer Duncan, ang pang-anim na ranggo sa martial arts ranking list. Siya ay puno ng pagmamataas, nagpapakita ng isang mapagpakumbaba na saloobin. Pinagmamasdan ng mga tao sa paligid ang eksenang walang lakas ng loob na lumapit. Lumapit si Archer sa binata, itinaas ang kamay at hinawakan ang dagwang leeg ng binata. Iniangat niya ito sa hangin. Sabihin mo sa akin, ito ba ang lawak ng iyong mga kakayahan sa mababang uri? Langgam lang ang langgam. Umungol si Archer at itinapon ang binata. Ang binata ay nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo, at dalawang mantsa ng dugo ang lumitaw sa kanyang leeg. Tahimik na nakatingin si Bobby Aguilar sa gilid ng hindi nagsasalita. Hindi tumigil doon si Archer. Humakbang siya patungo sa binata at saka tinadyakan ang dibdib ng binata. Isang bungkus ng parang langgam na basura, na nagkukubli ng maling akala ng pagkuha ng mga kayamanan ng mundo. Malamig na sabi ni Archer. Pilit na nagpupumiglas ang binata, dumudugo ang kanyang mga butas dahil sa sobrang pagod. Malamig na nanood ang lahat, maging ang mga kapwa lower class na martial artist ay nanatiling tahimik at hindi kumilos. Sa di kalayuan ay nakita na ni Jordan Richards ang eksenang ito at hindi napigil ang mapangiti ng malamig. Dalawang tao mula sa magkaibang klase ang mag-aaway sa kalaunan, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ito ng ganoon kaga. Humalukip-kap si Jordan at ngumisi. Natural na naiintindihan ito ni Bobby Aguilar, ngunit wala siyang intensyon na makialam. Isa sa mga pinakamalaking kahinaan ng mga ordinaryong magsasaka na ito ay ang kanilang kawalan ng kakayahang magkadikit. Hinding-hindi sila makikialam maliban kung may nangyari sa kanilang sarili. Bakit hindi ka nalang manatili sa iyong maliit na lungsod sa halip na makialam sa bagay na ito? Lalong idiniin ang paa ni Archer, na para bang dudurugin niya ang binata hanggang mamatay. Magsalita ka, sabihin mo sa akin. Sigaw ni Archer. Pumunta ka sa impyerno. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang isang figure. Hinawakan niya ang isang pulang ilaw, direktang nakatutok kay Archer. Maging si Archer ay hindi naiwasang magbago ng kanyang ekspresyon sa nakakatakot na puwersa. Boom! Ang napakalaking banggaan ay nagdulot ng mga alon sa ibabaw ng dagat. Nang magkabanggaan ang kanilang mga kamao, wala ni isa sa kanila ang nangibabaw. Anong lower class, higher class, boundary lang yan guys set up. Ako, si Frederick Cohen, ay hindi magpapasakop. Sigaw ng isang matangkad na binata. Pinaikit ni Archer ang kanyang mga mata, nanunuya, trying to stand out. Sa tingin ko hinahanap mo ang kamatayan. Umungol si Archer, biglang sumugod ang kanyang figure patungo kay Frederick Cohen.
Si Frederick ay walang takot, ang kanyang katawan ay nagliliyab at nag-aapoy ng 10,000 talampakang pulang ilaw. Umungol si Frederick at naghagis ng isang mabangis na suntok, bumangga ng husto kay Archer. Klang! Sa gulat ng lahat, napilitang umatras si Archer ng ilang hakbang, at halos mabali ang kanyang kamay. Hindi hihigit dito, supling ng isang maharlikang pamilya. Ako, si Frederick Cohen, papatayin ka ngayon din. Ang mamamatay tao na espiritu ni Frederick ay lumundag, at ang kanyang mga pulang kamao ay naglalaman ng kapangyarihan upang ilipat ang mga bundok at dagat habang siya ay mabangis na humampas kay Archer. Ang bilis niya ay umabot sa sukdulan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Archer, at nagmamadali siyang nag-activate ng isang teknik, pinalamutian ang isang hadlang sa kanyang harapan. Bitik. Gayunpaman, ang lakas ni Frederick Cohen ay lampas sa imahinasyon, direktang nabasag ang hadlang at patuloy na hinabol si Archer Duncan. Boom! Ang suntok na ito ay tumama sa katawan ni Archer Duncan. Sa isang iglap, ang laman at buto ni Archer Duncan ay naging laman at durog. Papatayin kita ngayon. Umungol si Frederick Cohen, hindi nagpakita ng mga senyales ng paghinto, naging mas agresibo. Walang tigil niyang ibinaba ang kanyang mga kamay na bakal, dumiretso sa ulo ni Archer Duncan. Boom! Maya-maya lang, biglang sumabog ang isang itim at gintong liwanag mula sa malayo at diretsyong lumapit sa gilid ni Frederick Cohen. Sa ilalim ng sinag ng liwanag na ito, direktang napaatras si Frederick Cohen. Sa isang sulyap, nakatayo si Jordan Richards sa harap ni Archer Duncan, malamig na pinapanood si Frederick Cohen. Puno ng dugo ang likod ni Frederick Cohen mula sa pag-atake, ngunit tila hindi siya nabigla sa sakit, mabilis na bumangon muli mula sa lupa. Pinandilatan niya si Jordan Richards, lalo pang lumakas ang kanyang mamamatay tao na espiritu. Nakita ito ni Bobby Aguilar at hindi niya maiwasang magulat. Paano magiging napakalakas ng katawan ni Frederick Cohen? Malamig na sinabi ni Jordan Richards, ang pag-atake sa kapwa-miyembro ay isang hindi mapapatawad na krimen. Iyan ang tuntunin ng Capital City Martial Arts Association. Habang nagsasalita siya, isang kumpol ng itim at gintong liwanag ang natipon sa palad ni Jordan Richards. Sa layuning kunin ang buhay ni Frederick Cohen, direktang bumaril sa kanya ang liwanag. Ang mababa ay palaging mananatiling mababa, hindi naiintindihan ng mga patakaran. Sigaw ni Jordan Richards, at agad na sumabog ang liwanag sa kanyang kamay patungo kay Frederick Cohen. Sa sandaling iyon, isang langit na puno ng gininto ang liwanag ang bumangon sa isang iglap, na humaharang sa landas ni Frederick Cohen. Ang gintong kamao ay bumangga sa itim at gintong liwanag, na nagdulot ng napakalaking epekto. Sa ilang sandali, tila sumabog ang buong dagat, na nagdulot ng nakakabinging pagsabog. Ang mga alon ay bumagsak sa mga bato, na lumikha ng isang tilamsik na tunog. Pagtingin, makikita ng isa si Bobby Aguilar na nakatayo sa harap ni Frederick Cohen. Bagamat hindi siya partikular na matangkad, nagbigay siya ng pakiramdam ng seguridad. Pinaikit ni Jordan Richards ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, Bobby Aguilar. Sinusubukan mo bang makialam sa mga gawain ng iba? Makialam sa mga gawain ng iba. Ngumisi si Bobby Aguilar. Bilang kapitan, bakit mo inatake si Frederick Cohen? Malamig na ngumuso si Jordan Richards, nagsimula siya sa pananakit muna ng iba. Bilang kapitan, natural sa akin na tanggalin ang gayong hindi matatag na elemento. Manakit muna ng iba. Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na maging katawa-tawa. Bakit hindi ka pumasok noong ngayon lang nambo-bully si Archer Duncan sa iba? So, ito ay isang malaking kasalanan kapag kaming mga hamak na tao ay lumalaban. Ito ay isang kaso ng mga awtoridad na pinapayagan na magsunog, ngunit ang mga karaniwang tao ay hindi pinapayagan na magsindi ng mga lampara. Nag-iba ang ekspresyon ni Jordan Richards, na mahinang sumagot, iyan ay dahil hindi ko nakita. Hindi nakita. Sa tingin ko bulag ka lang. Dahil walang kwenta ang mga mata mo, mabuti pang dukutin mo at itapon, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Hindi napigilan ni Jordan Richards ang mapangiti sa gilid ng kanyang bibig,
Unti-unting tumataas ang kanyang aura at isang malakas na espiritong mamamatay tao na nagwawalis sa buong field. Bobby Aguilar, sa paninirang puri sa kapitan, may karapatan akong parusahan ka, sabi ni Jordan Richards na may singkit na mga mata. Ang katawan ni Bobby Aguilar ay sumabog sa ginintoang liwanag, habang siya ay malamig na tumawa, hindi ka na makapagpigil, ha? Captain Richards, lumalampas ka sa iyong mga hangganan. Sa puntong ito, may ibang tumayo. Tama. Nakita namin ito ng malinaw. Si Archer Duncan ang unang nambo-bully sa iba. Kung may paparusahan ka, dapat siya ang mauna. Sa mga salitang ito, lumakas ang kawalang kasiyahan ng mga mas mababang ranggo na martial artist, at nauwi sila sa sabay-sabay na pagsigaw. Lalo pang lumamig ang mukha ni Jordan Richards habang ngumuso, "You really are a bunch of unruly heathens. Fine, tuturuan ko kayong lahat ng lesson sa etiquette." Habang nagsasalita siya, pinaikit ni Jordan Richards ang kanyang mga mata at nagsimulang bamulong ng mga inkantasyon. Kabanata 570, Kabanata 570, Inner Core. 1. Habang ibinubulong ni Jordan Richards ang pamamaraan sa ilalim ng kanyang paghinga, ang mga palso ng lahat ng naruroon ay biglang lumiwanag sa isang serye ng mga kumikinang na ilaw. Pagkatapos, ang mga karakter sa mga pulse areas ay nagsiwalat ng isang makapal na masa ng kapangyarihan na sumasakop sa katawan ng lahat. Sa isang segundo, isang nakakatakot na puwersa ang dumaikit sa kanilang laman. Hindi lamang iyon, ngunit ang puwersa ay tila nagagawang pawiin ang banal na sentido ng isang tao, na nagiging sanhi ng kanilang mga isipan na makaramdam ng walang humpay na dagandong. Sa isang iglap, ang lahat ng mga tao sa ilalim na suson ay nadama na para silang nasa ilalim ng napakalaking presyon, patuloy na umiiyak. Bumagsak sila sa lupa, gamulong-gulong sa pagtatangkang maibsan ang sakit. Maging ang mukha ni Bobby Aguilar ay sobrang hindi magandang tingnan, ngunit nanatili siyang tahimik, dala ang sakit. Tanga. Humalukip-kap si Jordan Richards sa likod, paulit-ulit na nanunuya. Ito ang kinahinatnan ng paglaban. Walang iba kundi isang grupo ng mga langgam, na iniisip ang kanilang sarili ang mga napili. Si Bobby Aguilar ay kumuyam ang kanyang mga ngipin, namumuo ang galit sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang masasakit na ekspresyon ng lahat. Inalalayan ni Bobby ang kanyang katawan at, kasama ang golden light sa kanyang kamay, hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Jordan Richards. Tumaas ang isang kilay ni Jordan at nginisyan, "No wonder you dared to trespass on the stairway to heaven, you can even with this. Bastos ka." Si Bobby ay umungal sa galit, tinitiis ang sakit at kinuyam ang kanyang kamao habang sumusugod siya kay Jordan Richards. Ngunit sa mga sandaling ito, sobrang sakit ng katawan ni Bobby, naiwan sa kanya ang ikasampung bahagi ng kanyang lakas, paano niya masasaktan si Jordan Richards? Casual na ikinaway ni Jordan ang kanyang kamay, direktang sinampal si Bobby at pinalipad siya. "Maglakas loob na makipagkamay sa akin." Isang hakbang pasulong si Jordan, patungo kay Bobby. Sumabog ang enerhiya mula sa kanyang kamay, isang matalim na talim ang nabuo sa kanyang palad. "Dahil masuwayan kayong lahat, baka patayin ko na lang kayong lahat." Pinaikit ni Jordan ang kanyang mga mata at sinabing, "Kapitan Richards." Sa sandaling ito, biglang humakbang si Daphne Green. Ngumiti siya at sinabing, "Mr. Richards, kahit sila ang may kasalanan, it doesn't warrant death. Ang iyong di makatwirang pagpatay ay madaling magdulot ng kawalang kasiyahan sa lahat." Bahagyang kumunat ang noo ni Jordan, at saktong magsasalita pa lang ay umakbay na rin si Emmett Middleton. "Tama si Miss Green, Mr. Richards. Ang iyong mga aksyon ay madaling makapagbigay ng impresyon sa mga tao na ikaw ay nag-aayos ng mga personal na marka," sabi ni Emmett na may mahinang ngiti. Lalong kumunat ang noo ni Jordan, huminga siya ng malalim, saka huminga ng mahina, at binawi ang kapangyarihan. Habol ng hininga ang lahat, mapatla ang mukha na parang multo. Si Jordan, gayunpaman, ay medyo hindi masaya sa loob. Noong una ay naisip niya na magagawa niya ang anumang gusto niya sa islang ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay hindi kasing simple ng naisip niya.
In consideration of Miss Green and Mr. Middleton, I'll forgive you this time, malamig na ngumuso si Jordan. Sasabihin ko sa iyo, sa islang ito, dapat mong sundin ang mga utos ko. Kung mauulit man, hindi na ako magpipigil. Sa pamamagitan nito, umalis si Jordan Richards na may isang kisap mata ng kanyang manggas. Lumapit sina Daphne Green at Emmett Middleton kay Bobby Aguilar at tinulungan siyang tumayo, nakangiti, ayos ka lang ba? Pinunasan ni Bobby ang pawis na tumutulo sa kanyang noo at umiling, ayos lang ako, salamat sa inyong dalawa. Tumawa si Daphne, Mr. Aguilar, masyado kang mabait. Bagamat hindi kami magkaparehong uri ng mga tao, walang sino man ang sasang-ayon sa arbitraryong pagpatay ni Jordan Richards sa mga inosente. Sa katunayan, kahit na ang mga sinaunang emperador ay kailangang humanap ng dahilan para pumatay, tumawa din si Emmett. Tumango si Bobby at hindi na nagsalita pa. Ibinaba niya ang ulo niya at tinignan ang bracelet sa wrist niya, hindi maiwasang magmukhang masama ang mukha niya. Ang kapangyarihan ng Pulse Heiress ay ganap na lampas sa imahinasyon, at ang paglaban dito ay halos imposible. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na tayo ay talagang nasa awa ng iba. Huminga ng malalim si Bobby. Ang lahat ng mga ekspresyon ng mga tao ay hindi masyadong maganda. Bagamat sila ay mula sa mababang uri, hindi ba lahat sila ay paborito ng langit? Paano nila matatanggap ang ganitong uri ng pagtrato sa kanilang mapagmataas na puso? Bobby Aguilar, salamat, sabi ni Frederick Cohen habang papalapit. Tumingin si Bobby Aguilar kay Frederick Cohen at tumawa, to be honest, ginulat mo ako. Ngumuso si Frederick Cohen, ano ang nakakagulat? Kung mas malakas ako kay Jordan Richards, napatay ko na siya. Habang nagsasalita siya, naikuyom ni Frederick Cohen ang kanyang mga kamao, at muling sumili ang pulang aura sa paligid niya. Speaking of which, your body is indeed unexpectedly special, komento ni Bobby Aguilar matapos mapansin ang pulang aura. Tumango si Frederick Cohen, oo, pambihira akong malakas simula noong bata ako. Napansin ko rin na kakaiba ito hanggang sa may nagsabi na ako ay may banal na katawan at dinala ako para magsimulang magtanim. Banal na katawan. Isang dampi ng pagtataka ang bumungad sa mukha ni Bobby Aguilar. Si Frederick Cohen talaga ay may banal na katawan. Ang ganitong uri ng konstitusyon ay isa sa mga nangunguna sa mundo. So, ang pulang aura na iyon ay dahil sa iyong konstitusyon? Tanong ni Bobby Aguilar. Tumango si Frederick Cohen. Kaya ang ibig sabihin nito ay kapareho ng aking ginto, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Ipinaalala rin ito kay Bobby Aguilar ang katawan ni Conrad Schroeder. Ang kanyang katawan ay mayroon ding isang banal na konstitusyon ng katawan, ngunit walang pulang aura. Marahil ay dahil sa pag-aari ng iba ang banal na katawan. Kasunod ng insidenteng ito, formal na hinati ang mga bilog. Ang bilog ng capital city ni Dominic Taylor, at ang ordinaryong bilog ni Bobby Aguilar. Marahil dahil sa lakas ni Bobby Aguilar, ang mga miyembro ng bilog ng capital city ay hindi dumating para manggulo noong gabing iyon. Kinabukasan. Nakatayo ang lahat sa dalampasigan, naghihintay sa utos ni Jordan Richards. Sinuri ni Jordan Richards ang grupo, malamig na sinabi, dahil ito ay isang karanasan, ang panganib ay hindi maiiwasan, at ang pinakamahalagang mapagkukunan sa islang ito ay ang mga demonyong hayop. Hanggat nakapatay ka ng demonyong hayop, maaari kang makakuha ng panloob na core. Lahat ng nakuhang core ay dapat ibigay sa akin para ipamahagi. Nang marinig ito ni Bobby Aguilar ay hindi napigil ang mapangiti. Hayaan si Jordan Richards na ipamahagi ang mga core. Kaya ang mga tao sa ibabang bilog ay magiging mga manggagawa. Pinagsasamantalahan na sila sa pang-araw-araw na buhay, at ngayon sila ay pagsasamantalahan sa isla. Nakaka-interes, nginisyo ni Bobby Aguilar sa kanyang puso. Inis ka ni Jordan Richards ang grupo habang nakatayo ang kanyang mga kamay sa likod, na parang bumubulong ng isang pamamaraan sa kanyang sarili. Soul Attraction Technique, magagamit din ito ng Capital City Martial Arts Association. Tahimik na bumulong si Dudley Lynch mula sa dilim. Sa orihinal,
Ginamit ni Dudley Lynch ang soul attraction technique para ipatawag ang dragon spirit, ngunit malinaw na mas advanced ang soul attraction technique ni Jordan Richards. Habang binibigkas niya ang pamamaraan ng tahimik, ang dagat ay biglang nagudyok ng malalaking alon. Pagkatapos, isang dambuhalang demonyong halimaw ang umungal sa buhay. Ang demonyong halimaw na ito ay hindi bababa sa 10 metro ang taas at mukhang lubhang nakakatakot. Hindi lang iyon, ang aura nito ay napakabangis. Isang dagandong lang ang nagpa-vibrate sa lupa. Saglit, natulala ang lahat sa demonyong halimaw. Malamig na sabi ni Jordan Richards, isa itong demonyong halimaw. Patayin ito at makukuha mo ang panloob na kaibuturan. Ang demonic beast core ay katumbas ng golden core sa loob ng marquee. Naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar, biglang bakas sa mukha niya ang pagkatuwa. Katumbas ng golden core ng isang marquee. Kaya, kung manghuli sila ng sapat na mga demonyong hayop, magkakaroon sila ng pagkakataon na maging isang martial saint.